pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. I started a joke. Mr. Romantico, itago niyo na lamang ako sa pangalang Redentor ng Project 8 Quezon City. Aaminin ko, hindi ako naging mabuting lalaki. Makasarili, babaero, mapisyo. At higit sa lahat, walang pakialam kahit pa nakakasakit na ako ng damdamin ng iba. Meron akong girlfriend noon, si Ayesha. Mabait siya, loving, pasensyosa. At higit sa lahat, tanggap niya lahat ng kapintasan ko. Pero Mr. Romantico, niligawan ko lamang si Ayesha dahil lamang sa pustahan ng aking mga kaibigan. Oo, para sa akin, isa lamang siyang biro. Till I finally died. Are you okay, Red? Kanina pa kasi kita napapansing matamlay. May problema ka ba? May sakit ka? Ayesha, please stop. Okay. Pero sana kung meron kang problema, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Kasi girlfriend mo ko. Handa naman kitang tulungan eh. Okay, naaminin ko may problema nga ako. Malaking problema. Pero hindi ko alam kung paano kita sasabihin sa'yo. Sige. Sabihin mo sa akin. Ano ba yun? Ayoko na. Anong sabi mo? Mali itong relasyon natin. Mali? Anong mali sa relasyon natin? Red, hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi kita mahal, iyon ang totoo. Hindi ako sigurado sa mga nararamdaman ko. At saka aminin ko sa'yo, pustahan lang naman yung nangyari. Kaya kita niligawan. Ano? I'm sorry. Pero joke lang ang lahat. Ginawa mo akong biro? Bakit? Ano ba kasalanan ko sa'yo para pagtawanan niyo lang ako ng mga kaibigan mo? At saka Red, for 6 months, ginawa ko naman at binigay ang lahat para sa'yo. Pagkatapos makuha ang lahat sa akin, bigla mong sasabihin, itigil na natin to. Red naman, huwag ka naman ganyan, no? It's my fault. Pinaasa kita. And I'm sorry for that. Pero nangyari na eh. At saka ano magagawa ko? Sinubukan naman kitang mahalin pero wala eh. Hindi pala kita kayang mahalin. I'm sorry, Ayesha. Pero kailangan na nating itigil ito. Hanggat maaga pa. I started a joke. Kung ganon, nakipag-break ka na kay Ayesha. Oo, Matt. Hindi ko na kasi siya matake eh. At saka alam niya namang iba ang taste ko sa babae. Gusto
Gusto ko yung hot, fashionista, pang-model ang katawan. Oh, maganda si Ayesha, pero kabaligtaran siya ng mga standards ko eh. Napakabaduy niya at mukhang hindi nag-aayos ng sarili. Pare, hindi ka ba nakukonsensya? Nakita kasi namin na mahal ka niya. O di ba nga, pati virginity niya, ibinigay niya para lang ma-please ka. Eh kasi laman kayo eh. Kayo ni na William at John. Oh, Sinama niyo pa ako sa pustahan na yan. Sana pala, hindi ako nagpa-udyok sa inyo na ligawan ko yung babaeng yun. so, ano na plano mo after Ayesha? Siyempre, maghahanap ako ng babaeng type ko. I won't settle for less. Besides, hindi ako mag-i-stick to one. Sayang itong kakisigang ibinigay sa akin ng langit, no? Kailangan magamit ko ito bago ako tumanda. Ayesha, ano ginagawa mo rito? Red? Di ba sabi ko sa'yo, tapos na tayo? Oo, alam ko. Kaso hindi kita kaya kalimutan eh. Ayesha, please, tama na. Ano ba talagang dahilan? Bakit mo ginagawa sa akin to? May iba ka na bang mahal? Ano, Red? Sumagot ka! Wala, Ayesha. Wala. Please. Please, Red, huwag mo ako iwanan. Maawa ka sa akin. Maawa ka, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mundo ko. Ikaw lang ang buhay ko. Kapag nawala ka, ikamamatay ko yun. Ayesha, Ayesha, please. Please, stop it. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Bumalik ka lang sa akin, please. Tigilan mo ng kahibangan mo sa akin. Hindi! Hindi ako titigil! Hindi ko pagkakawalan ng bagay na alam kong pag-aari ko! Magkamatayan na! Pero akin ka lang, Red! Akin ka lang! Umalis ka na! No! Hindi ako aalis! Pwes kung ayaw mo, kakalad ka rin kita palabas. Halika! Red, ano ba? Halika! Iwan mo ako! Masasaktan ako ang braso ko! Huwag akong kalag ka rin! Diyan ka! Ano ba? Diyan ka nababagay sa labas! Magpapakamatay ako, Red! Hindi ako nagbibira! Hindi magpakamatay ka! Gusto mo ngayon eh! Tandaan mo ito, Ayesha. Wala akong pakialam kung magpakamatay ka. So please, get out of my life! Mr. Romantico. I started a joke. Mr. Romantico, ganun ako ka-selfish that time. Wala akong pakialam kahit na magpakamatay pa si Ayesha sa harapan ko. Just for the sake of love. Umalis siya sa aking bahay. Bagsak na bagsak ang kalooban. At simula noon, wala na akong nabalitaan mula sa kanya. Laughing. Hello? Ayesha? Dali, bakit umiiyak ka? Nakipag-break na sa akin si Red. Sinabi ko na sa'yo noon pa lang na walang may dudulot na maganda sa'yo yan lalaking yan eh. Ilang beses kitang binalaan noon na huwag mong sasagutin si Redentor. Kasi playboy nga yun eh. Eh hindi ka nakinig sa akin. Tapos parang hindi mo nakita yung ginawa niyang pagtataksil sa akin yan.
Akala ko naman kasi magbabago siya. Hindi na magbabagong lalaking yun. Once a womanizer, always a womanizer. At sa tipo ni Redentor, hindi mo papatali yan sa iisang babae. Come on! Alam nating lahat na minamaximize niya ang kagwapuhang binigay sa kanya. Kaya ikaw, Ayesha, huwag kang umasa na babalikan ka pa ng lalaking yun. Pero Emily, mahal na mahal ko si Red. Hindi ko kaya mawala siya sa akin. Ay, sus! Tigilan mo nga yung bulok na linyang yan. Kat, nabuhay ka noon na wala si Redentor. So, makakaya mo yan ngayon. Kung hindi siya babalik sa akin, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ayesha! Huwag na huwag mong gagawin yan, ha? Hindi worth it si Redentor para pag-aksihan mo ng buhay. Maniwala ka sa akin. Makakakita ka pa ng better na lalaki na totoong magmamahal sa'yo. Pinsan, life is precious, you know? Maraming excitements pang pwedeng mangyari. Kaya please lang, huwag mo sayangin ang buhay mo sa isang walang kwentang lalaki. Ewan ko, Emily. Pero hindi ko talaga kayang mawala sa akin si Red. Sakaling matagpuan niyo na lang akong patay, pakisabi kay Red. Mahal na mahal ko pa rin siya. At dadaling ko yun hanggang sa kabilang buhay. Ayesha, huwag mong gagawin yan. Ayesha, papag-uusapan naman natin ito eh. Huwag kang magpapakamatay. Ayesha! 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 Diyos ko. Panaginip na pala. Kinakabahan ako. Ano kaya nangyari kay Ayesha? Teka, tawagan ko nga. Oh, cannot believe siya. Nasa na kaya siya? Oh, Diyos ko. Sana ligtas si Ayesha. Hindi kakayanin ang konsensya ko kapag may nangyari sa kanya. Started to cry. Oh, tama-tama ang gising mo, Redentor. Kaluluto ko lang ng agahan. Maupo ka na. Mukhang puyat ka. Nakatulog ka ba kagabi? Hindi po ako nakatulog kagabi. Ganun ba? Eh, baka naman kasi puro trabaho ang iniisip mo. O sige na, kumain ka na. Opo. Siya nga pala bukas, 10th anniversary ng kamatayan ng mama mo. Sasama ka ba sa akin sa sementeryo para dalawin ang punto niya? Kaya na lang muna pumunta ron. Next time na lang ako bibisita sa birthday niya. O sige. Eh si Ayesha nga pala, kumusta na? Dati-rati dumadalaw siya dito sa bahay. Ano, may balita ka ba sa kanya? Wala po pa. Alam mo, Redentor, gusto ko si Ayesha para sa iyo eh. Napakabait niyang bata. Matalino, masipag, magalang. At higit sa lahat, kitang-kita ko na mahal ka niya. Alam kong magkakaroon ng direksyon ng buhay mo kapag siya ang napangasawa mo. Break na ko kami. Ano? Pero, bakit naman kayo naghiwalay, anak? Basta naghiwalay lang pa kami pa. Eh, sayang naman kung ganun.
Wala naman akong magagawa. Desisyon nyo yan. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi si Ayesha ang nakipag-break sa'yo. Tama ako kaya. Sabi ko na. Ako nakipag-break sa kanya. Kasi hindi ko na siya mahal eh. At hindi ako nanghihinayang sa kanya. Wala na akong masasabi dyan. Ang magiging dasal ko na lang maka-move on ka agad si Ayesha sa'yo. Hindi ka karapat-dapat na lalaki para sa kanya. Mr. Romantico. I started a joke. Mr. Romantico, ilang araw lang ang lumipas. Simula ng huling pagkikita namin ni Ayesha, ay unti-unti akong nakaramdam ng konsensya at labis na pag-aalala sa aking ex-girlfriend. Ilang beses ko siyang kinontak sa cellphone, pero palagi na siyang cannot be reached. Ayesha? Ayesha? Andiyan ka ba? Baka pwede mag-usap tayong dalawa. Ay, iho. Abay, wala nang nakatira dyan. Ha? Si Ayesha lumipat na po? Ang alam ko, abay, umalis na si Ayesha. Tapos, hindi na nagbalik sa bahay niya. Pagkatapos ng isang linggo, dumating yung mga magulang at pinsan niya. Kinuha yung mga importanteng gamit. Ganun ho ba? Saan na po siya nakatira ngayon? Alam niyo ho ba? Hindi eh. Baka siguro doon siya titira sa mga magulang niya. Pasensya na iho. Wala pong ano man yun. Salamat na lang po sa ibinigay niyong impormasyon sa akin. Na, Redentor. Okay ka pa ba dyan? Bakit ganon, Matt? Ang buong akala ko, wala na akong pakialam kay Ayesha. Pagkatapos ko siyang hihiwalayan. Pero bakit ganito? Kada araw, lalo bumibigat ang loob ko sa tuwing maalala ko siya. Aminin ko, Matt, hindi ko naman siya minahal noon eh. Ni minsan, hindi ako nagkaroon ng concern sa kanya. Pero ano itong nararamdaman ko? Bakit sobra akong worried sa nararamdaman ngayon ng ex ko? Baka naman ngayon mo lang na-realize na mahal mo pala siya. Ano ba itong nagawa ko, Matt? Nasaan na kaya siya, Ayesha? Kumusta na kaya siya? Kinakabahan ako baka may nangyaring masama sa kanya o may pinaplano siyang masama sa sarili niya. Hindi yung kakayanin ang konsensya ko. Pare, pinakawalan mo na si Ayesha. Hayaan mo na siya mag-move on. Hindi mo ako naintindihan. Paano kung tutuhanin niyo yung sinabi niya sa akin nung gabi mag-break kami? Na magpapakamatay siya. Oh, Mathabang buhay kung dadalhin niyo sa konsensya ko. ganun talaga, pare. You made the choice na hiwalayan ang girlfriend mo. Tanggapin mo kung ano man ang kahihinatnan nun. Mr. Romantico. I started a joke. Mr. Romantico, narealize ko na mahal ko pala si Ayesha. Pero huli na ang lahat. Hindi ko na siya makontak kahit yung mga social media accounts niya biglang nag-deactivate. Tinanong ko yung mga common friends namin kung meron silang balita sa aking ex-girlfriend. Pero maski sila ay nawiwirduhan din sa nangyari.
Wala naman akong lakas ng loob na magtanong sa mga kamag-anak at kapamilya niya dahil sigurado akong kinasusuklaman nila ako sa panahong yon. Lumipas ang 5 taon, unti-unting nawala ang guilt sa aking puso. Sa mga panahong yon, I'm confident na nakamove on na si Ayesha sa akin. As for me, naalala ko pa rin siya at nanghihinayang. Pero sa halip na magmukmok, ay bumalik ako sa dating gawi. I dated so many girls, pero wala akong nakita ang katulad ni Ayesha. 5 years after Ayesha, pare, 4 na girlfriend na ang nagdaan sa'yo. Pero ano, nanga ka pa rin. Ano ba kasi hanap mo sa isang babae? Simple lang naman ang hanap ko sa isang babae, pare. Yung magmamahal sa akin ng tapat. Kung ganun, bakit mo iniwan si Ayesha? Noong mga panahon yun, hindi ko pa alam ang kahalagahan niya sa buhay ko. Pero pinagsisisihan ko na yun, Matt. Ibig sabihin, mahal mo pa rin si Ayesha? May nararamdaman pa ako para sa kanya, pero tanggap ko na tapos na ang love story namin. Kasi 5 years na din kaming walang communication eh. Siguro masaya na siya sa buhay niya. Well, how about Emily? Minahal mo ba siya? Binahal ko naman siya. Pero siya, niloko lang niya ako. Pabuti na lang hindi sobra-sobra ibinigay ko sa kanya. Kaya kahit papano, mabilis ako nakamove on. Don't worry, pare. Sa gandang lalaki mong yan, sisiw lang sa'yo makahanap ng bagong love life. Alam mo, Matt, minsan napapaisip ako na sa 4 na babaeng dumaan at nanloko sa akin, kabayaran lang yun siguro sa sakit na ibinigay ko kay Ayesha. Redentor! Ayesha? Ikaw ba yan? Oo, ako nga. Can I join? Oo naman. Dito ka na lang umupo. Hi, Ayesha. Long time no see. Ha? Oh, bakit ganyan ang reaksyon ng mukha mo? Hindi mo na ba ako kilala? Ano ka ba naman? Si Matt ako. Oh! Grabe, hindi mo na ako kilala. Samantalang, 5 years lang tayo hindi nagkita. Oo. Siyempre, kilala pa rin kita. Naku, pasensya na ha, Matt. Ikaw naman, paano hindi kita makikilala? Nag-iba ng slight ang itsura mo. Kumapo ka lalo. Binola mo pa ako, ah. Pero ibang-iba ka na talaga. Hindi ka naman ganyan 5 years ago. Oh, anyway, Redentor? Wait. Tinawag mo siyang Redentor. Natatandaan ko, nababahuan ka sa pangalan niya. I just realized na okay na sa akin ang name ni Redentor. That accent. Iba ka na talaga, Ayesha. It's been 5 or 6 years simula nung huli tayong nagkita. Kumusta naman kayo? Eto, may asawa na ako ngayon, pero si Redentor, wala pa. Oh. Hindi pa niya nahahanap ang love of his life. Really? Oh, so sad to hear that. Ikaw, kumusta ka naman? I'm sure after 5 long years, may asawa ka na. No, I'm still single. Besides, nag-i-enjoy pa ako sa buhay dalaga. At saka, wala na yun sa priorities ko. I just realized na magiging masaya rin ako sa buhay kahit walang love life. In fairness din, accented na yung Tagalog mo, Ano nangyari sa'yo? Oh, I work in call center.
Actually, I'm a manager, kaya ganon. Wow naman. Ikaw na ang asenso. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Madali naman kasi akong naka-move on sa heartbreak ko. At ayun, nag-concentrate na lang ako sa trabaho. Besides, na-realize ko na hindi worthy ang iyakan ng isang lalaking oportunista. Ayesha, Oops! I'm sorry. Sorry for the wrong term. As much as possible, gusto ko sanang kalimutan ang nakaraan natin. Anyway, Redentor, I'm so surprised. Kasi hindi ko ina-expect na magkikita pa tayong dalawa. Ayesha, hindi mo naman ako tinatawag na Redentor dati. Do you still remember yung inalias mo sa akin? Kasi sabi mo, yung pangalan ko parang katunog ng ventilador. Ano nga ba yun? Red. Oh. Yun ang nickname na bininyag mo sa akin. Nagbago ka na talaga, Ayesha. Well, past is past. Hindi na ako yung Ayesha na nakilala mo 5 years ago. I'm very different now. Oh, by the way, masaya ako at nagkita ulit tayong dalawa. Redentor? Mr. Romantico. I started a joke. Mr. Romantico, hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita ni Ayesha. Pero aaminin ko, nagulat ako sa naging transformation ng aking ex-girlfriend. Kung dati, mukha siyang nerd at hindi nag-aayos ng sarili. Ngayon, mukha siyang sosyal, sophisticada, at ang accent niya parang laking Amerika. Ngunit, naisip ko rin na baka ito ang naging way ni Ayesha para mag-move on sa aming nasirang relasyon. Hello? Redentor, it's me, Ayesha. Oh, Ayesha. Paano mo na ako ang cellphone number ko? Kinuha ko kay Matt. Anyway, how's life? Okay naman. Ikaw? Oh, I'm doing fine. Redentor, pwede ba tayong lumabas? Ha? Oh, sige. Saan mo gusto? I'll just leave it to you. You decide. Basta text mo na lang ako kung kailan at saan. I'm available anytime. Sure. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you Redentor, ano? knew. Balenciaga Tutunganga ka na lang ba dyan? in tiny liquor Hindi mo ba ako sasabayang uminom? Ha? inside. Alam mo namang hindi ako umiinom. Oh, ganun ba? Ang laki na ng ipinagbago mo. Samantalang 5 taon lang naman tayo hindi nagkita. Ikaw ba talaga yan, Ayesha? Hindi. Corny, ha? Bakit ba big deal na big deal sa'yo yung mga pagbabago ko? Ano ko, Ayesha? Talagang big deal sa akin yung pagbabago mo. Sa totoo lang, nagtataka na talaga ako kung ikaw nga ba yung ex ko. O doppelganger ka lang niya. Para kasing sa tuwing kaharap kita, hindi si Ayesha ang kaharap ko, kundi ibang tao. Eh. Ganun ba? Ano ko, nasabi ko yan kasi ibang-iba yung ugali mo sa Ayesha na nakilala ko 5 years ago. Nagbago ka ba dahil
Dahil sa ginawa ko sa'yo dati. Well, sabihin na nating isa yon sa mga dahilan. Pero alam mo, mas gusto kita ngayon kaysa nung dati. Yun nga lang, masyado ko ng aggressive ngayon. Hindi ka tulad nun na introvert ka. Talaga? Introvert pala ako. Nagkaroon ka ba ng amnesia? Sinabi ko sa'yo, di ba, na kinalimutan ko na lahat ng masasakit na ala-ala ko sa'yo. Ni ultimo katiting na impormasyon tungkol sa akin, kinalimutan mo rin? Ayesha. Bakit? Wala. Bakit parang malalim yung iniisip mo? Ay, nako. Eto. Ano yan? Ano pa ba? Di sigarilyo. Oh, kuha ka na isang stick. Hindi ako naninigarilyo. May hika ako, di ba? Ganun ba? Ito na lang. Beer. Inumin mo to, kasi kung hindi mo iinumin yan, magtatampo ko sa'yo. Sorry talaga, pero ayoko niyan eh. Hanggang soft drinks lang talaga ako. Come on. Ang jologs mo naman. Dali na, Redentor. Kahit natikman mo lang yan. Hindi talaga eh. Sige na nga. Para naman matahimik ka na. Sige. Yun. Pasensya na. Pero ayoko na. Okay. Sige. Hindi na kita pipilitin. Tara na nga. Umuwi na tayo. Ang boring mong kasama. So, disaster ang first date nyo ni Ayesha after 5 years. Ang laki kasi na ipinagbago ni Ayesha. Sa totoo lang, Matt, hindi ako komportable. Hindi ka komportable sa ugaling pinapakita niya sa'yo kasi nagigilty ka. Oo. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya magiging ganon. Ano ka ba naman? Dapat nga magpasalamat ka pa dahil hindi na siya introvert. No offense sa mga introverts ha, pero ang boring nilang kasama. Pero kahit na ganon siya, hindi pa rin nagbagong nararamdaman ko para sa kanya, Matt. Handa kong tanggapin ang bagong Ayesha. Yun eh, kung bibigyan ka niya ng isa pang pagkakataon. Mr. Romantico. I started a joke, Mr. Romantico, but I muling nagbalik ang pagmamahal ko kay Ayesha. At aaminin ko, mas napaibig niya ako sa bago niyang personalidad. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na magbabago siya ng ganon. But who cares? Ang importante, alam ko na sa sarili ko na kaya ko na siyang panindigan, maging sino man siya. only Hello? Redentor, Ayesha? nasan ka na? Andito sa LRT. Galing ko lang sa opisina eh. Pauwi na ako. Pwede ba tayo magkita ulit? Ha? Akala ko ba boring akong kasama? Ano ka ba? Joke ko lang yun. Namimiss kasi kiti. Ano? Magkita naman tayo ngayon kung okay lang sa'yo. Sige. Magkita tayo. Doon na lang sa dati natin pinagkitaan, okay? Sure. Ayesha, may ipakikiusap sana ako sa'yo. Ano yun, Redentor? Pwede, huwag mo na akong tatawaging Redentor? Ano naman ang gusto mong itawag ko sa'yo?
Red. So, Redentor, Red, ano bang meron na dinala mo ako rito sa park ng gabi? Wala ka bang naaalala rito? Meron ba akong dapat na maalala? Dito tayo unang nagkakilala. Dito mo rin ako sinagot. Nung manligaw ako sa'yo. Huwag mo sabihin sa akin na nakalimutan mo na yan. Hindi. Hindi naman. Red, may sasabihin ako sa'yo. Ano yan? Sa tingin mo, may pag-asa pa ba akong mahalin mo? What if sabihin ko sa'yo na hanggang ngayon mahal pa rin kita? Tatanggapin mo ba? Red, kahit na sinaktan mo ako noon ng maraming beses, ikaw pa rin ang mahal ko. Tanga na siguro ako, pero for 5 years, hindi ako humanap ng ibang lalaki kasi umaasa ako noon na isang araw babalik ka sa akin at mamahalin mo ulit ako. Red, ibalik natin yung dati. I love you. Yan din sanang sasabihin ko sa Ayesha. Naunahan mo lang ako. Oo naman. Ibalik natin yung dating tayo. Mahal na mahal din kita. Oh, Red. Ayesha, Bakit? lahat na yata nagbago na sa'yo. Hindi ka naman ganun humalik sa akin dati. Parang hindi ikaw si Ayesha. Hey, ano ka ba? Pati ba naman paghalik ko sa'yo noon at ngayon, naipagkukumpara mo pa? Oh, bakit natahimik ka dyan? Wala. Halika. Umuwi na tayo. Mr. Romántico. I started a joke. Mr. Romántico, naging masaya naman ang unang isang buwan ng pagbabalik ang relasyon namin ni Ayesha. At para maipakita sa aking girlfriend na mahal ko siya, nag-decide akong pagbago ng image. Kinalimutan ko ang lahat, bisyo at babae. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na alam kong ikasisira ng aming relasyon. Ayoko kasing masira ang tiwalang ibinalik sa akin ni Ayesha. Napapansin ko, masayang uniko iho ko. Bakit kaya? Pa, huwag po kayo magugulat ha. Nagkabalikan na po kami ni Ayesha. Talaga? Kailan pa? Actually, isang buwan na po nakakaraan. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi busy kayo sa work nyo. Pero yun nga po, after 5 long years, nagkita at nagkabalikan din po kami. Magandang balita yan kung ganon. Kaya pala kapansin-pansin ang pagbabago mo. Sa totoo lang, nabigla ako nung nawala yung pagiging babaerong mo. Time has changed pa. Nag-decide po ako magbago siguro dahil na rin sa tumatanda na ako. At saka gusto ko na pong mag-settle down. Pahalagahan mo yan si Ayesha, anak. Maging mabuti kang kasintahan sa kanya. Huwag mo hayaan na mawala pa siya sa'yo. Opo, pa. Isa rin po sa dahilan kaya ako nagtino. Dahil sa ayokong mawala sa akin ng babaeng pinakamamahal ko. Good luck sa inyo ni Ayesha. Kapag may time, dalhin mo siya dito sa bahay, katulad nung dati. Sige, opa.
Kukumbinsihin ko siyang bumisita uli dito sa bahay. Oh, Redentor. Ayan na si Ayesa upang palapit sa atin. Ah, Hey, Red! Matt! Ay, sorry kung na-late ako, ha? naku, wala yun, Ayesha. Eksakto lang naman ang dating mo eh. Ay, siya nga pala, babe. Happy birthday! May dala akong regalo sa'yo. Eto, alam ko gusto mo yan. Assorted cheesecakes? Gusto ko nga ito, ha? Thanks. Mas masarap kasi yung mga cheesecakes dun sa binilhan ko kaysa dito. Sinong may ballpen sa inyo? Pahiram naman. Wala akong ballpen eh. Ikaw, Ayesha. Yeah, meron. Teka, sandali, ah. Here. Eto ballpen ko. Uy, mukhang mamahalin tong ballpen mo. Pahiram muna sandali, ha? Sure. Ay, teka guys, punta lang muna ako ng restroom. Balik ako agad, ha? Sure. Ano ba yung sinusulat mo dyan? Mga pautang mo ba yan sa 5-6? Oo. May naalala lang kasi ako. May umutang sa akin kanina pero hindi ko pa naililista. Baka makalimutan ko pa at hindi ko masingil. Tapos ka na bang gamitin yung ballpen? Oo, tapos na. Teka, ito. Oh. Ba't curious ka naman dyan sa ballpen ni Ayesha? Anika. Uy, bakit parang binuhusan ka ng malamig na tubig? Anika. Wala ito. But may pumasok lang sa isip ko. Alam mo, pare, merong ganitong ballpen ng tatay ko, kaya alam ko kung gaano kamahal ito. Nabili niya nung nagtatrabaho pa siya sa England. Pag bumili ka, libre na ang engraving ng pangalan mo. Oh, teka, ano ba yung naka-engrave dyan sa ballpen? Anika. Hey! Oh, ayan siya. Ang bilis mo. Ang haba kasi ng pila dun sa restroom, kaya bumalik na lang ako. Ito yung ballpen mo. Ah, Sino si Anika? Ayesha. ha? Ano? Kapatid ko yan. Iya, kapatid ko. Nakabase na siya sa States. Ganun ba? Yeah. Are you okay, Red? Oh, Ayesha. Okay lang ako. Mr. Romántico. I started a joke. Mr. Romántico, aaminin ko. Pero bigla akong kinabahan sa nakita kong pangalan sa ballpen ni Ayesha. Oo, maaaring girlfriend ko siya. Pero wala akong masyadong alam sa family background niya since ang mga magulang niya ay nasa States na nakabase. Ilang araw kong inisip yon, Mr. Romantico. Sino si Anika? At ano ang magiging papel nun sa aking buhay? Hey, Red. Are you sure okay ka lang? Really? Bakit parang matamlay ka ngayon? Oh, huwag mo kong alalahanan. Okay lang ako. Oy! Tita, ikaw pala. Yes. Nung last month pa tayo huling nagkita. Kumusta na? Oh, well, I'm just fine, Tita Leah. Sino siya, Ayesha? Yes siya. Tita Leah, siya si Redentor. Yung ano, alam mo na? Oh, so, siya pala ang siya pala yung binalikan mong ex-boyfriend? Anyway, nice to meet you, Redentor. Nice to meet you too. Red, kapatid siya ng mom ko. She's a balikbayan from States. Really?
I'm sure masayang-masaya ka kasi nagkabalikan kayo ni Ayesha. Well, after 5 long years of devastation ni Ayesha, akalain mo pang mag-happy ending kayong dalawa? Tita Lia. Anyway, hindi naman ako magtatagal, pamangkin. Pumunta ako dito kasi nakita kita. At akala ko, mag-isa ka lang. Yan pala kasama mo si Redentor. O paano, Ayesha? Alis na ako. See you next time. Bye. Bakit ganon? Nakukonsensya na ako sa ginagawa ko. Dapat naghihiganti ako pero hindi ko magawa. Awa lang ba itong nararamdaman ko? O may mas malalim pa? Tulungan mo naman ako. Paano kita mabibigyan ng hustisya kung ganitong nararamdaman ko? Pasensya ka na kung nag-LRT tayo. Okay lang, Red. Sanay naman ako makipagsiksikan sa tren. At saka, malapit na tayo sa last station. Sure ka? Kasi parang hindi ka okay eh. May problema ka ba, Ayesha? Red, Bakit di mo sabihin sa akin? May nagawa ba akong bagay na ayaw mo? Sabihin mo sa akin para maitama ko. sorry pero parang ayoko na. Gusto mo na makipag-break sa akin? Nandito na tayo sa next station. Hihinto na ang tren. Excuse me. Ayesha, sandali. Hayaan mo na natin yung mga taong mag-unahang bumaba sa escalator. Red, bitiwan mo na ang braso ko. Mauna na ako sa'yo. I'm sorry. Bakit gusto mo makipag-break sa akin? Tapatin mo kung may mali ba ako nagawa. Wala. Wala naman. Kung ganun, bakit ka nakikipag-break sa akin? Naguguluhan ako. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko mahal kita, pero I realized hindi ko na kayang ibalik pa yung dati kong pagmamahal sa'yo. Ayesha, please. Huwag mo naman gawin sa akin ito. Red, Minahal na kita ng buo. Ginawa ko naman lahat para maging ideal boyfriend mo. Binigay ko lahat ng gusto mo sa ating relasyon. Wala akong itinara para sa aking sarili. Tapos sa ganito lang matatapos ang lahat. Ayesha, masakit. ngayon alam mo na kung anong nararamdaman ni Ayesha noon. Ha? Ano sabi mo? Wala. Red, sana mapatawad mo ako. Pero hindi ko na kayang mahalin ka. Alam kong masakit para sa'yo, pero kailangan na nating tapusin ang namamagitan sa ating dalawa. Ayesha. Sorry. Goodbye, Red. Ayesha! Ayesha, bumalik ka dito! Ayesha! Ayesha! Hindi nauunawa ko na kung gaano kasakit yung nagawa ko sa iyo noon. Oh, Diyos ko! Nakikiusap ako. Huwag ninyong hayaang mawala si Ayesha sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Mr. Romantico. I started a joke. Mr. Romantico, ang akala ko,
Iyon ang pinakamasakit na parte ng aking buhay. Ganun pala ang pakiramdam ng iwanan ng taong minamahal. Naisip ko rin yun na baka iyon ang karma sa mga babaeng pinaiyak ko noon. At kung dati, ako nagbibiro. Ngayon, ang tadhana ang nagbiro sa akin. Pero Mr. Romantico, patikim pa lang yan. Dahil parating pala ang isang eksenang lalong magpapadugo sa aking nawarak na puso. Tagal naman tumating ni Matt. Magandang interior ng pizza house nito. Gusto ko itong upuan na may matataas na sandalan para may privacy yung mga kumakain. Ay, naku, Matt, ang tagal mo. Kapag nasar ako, iwanan na kita. O, dito na tayo pumwesto. Tita Lia, Anika. Oh, yes, oo. Maganda ang pwesto natin. Malapit sa bintana. Oh, Anika, ano pang hinihintay mo dyan? Sandali lang, may tinitext lang ako. Ano pang hinihintay mo, pinsan? Umupo ka na. Wait lang. Parang narinig ko yung boses na Emily at Ayesha. Sandali, parang Anyway, nasa likuran sila ng pwesto ko. Anika, bakit mo naman naisipang ilibre kami ni Emily? Ano bang isa-celebrate natin? Malamang sa malamang, Tita Lia, isi-celebrate natin yung success ni Anika nang paikutin si Redentor. Anong sabi nila? Ako, pinapaikot lang nila. Pero kung tutuusin, dapat noon pa tayo nag-celebrate. Oh, eto yung menu. Anong order nyo? Isulat nyo na lang dyan sa paper at eto na lang ibibigay ko dun sa waiter. Okay, sige. Ako na nga munang magsusulat. So, Anika, kumusta naman ang relasyon ninyo ni Redentor? Hiniwalayan ko na si Redentor. What? Bakit naman? Paano na plano natin? Nagawa ko na yung goal natin. Sobrang masaktan si Redentor sa breakup namin. Kung makita mo lang yung reaksyon ng mukha niya, para siyang mababaliw. At saka, nakakakonsensya rin. Oh, bakit ka naman makukonsensya? Baka nakakalimutan mo. Ginagawa natin ito para makamit ni Ayesha ang hustisya. Huwag kang makonsensya, Anika. Kasi, si Redentor ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Ayesha. Kailangan pang bayaran ng lalaki yun ang ginawa niya sa kakambal mo, no? Sa totoo lang, iniisip ko kung ano lang ang magiging reaksyon ng Redentor kung sakaling malaman niyang hindi ako si Ayesha, na ako ang kakambal ng ex-girlfriend niya. Kapag nalaman ni Redentor ang totoo, lalo siyang masasaktan. Eh, yun nga maganda eh. Dapat, sobrang sakit ang maramdaman niya. Tsaka, Emily, Tita Lia, may aaminin ako. Ano? Parang nahuhulog na ang loob ko kay Red. Kaya nagdesisyon akong hiwalayan na siya. Alam niyo namang hindi ako pwedeng ma-in-love. Oo, Anika. Dahil merong Philip na naghihintay sa'yo sa Amerika. Tumawag sa akin ang mama mo kagabi and she told me, kinausap na nila si Philip sa plano niyong marriage proposal pag uwi mo ng Amerika. Talaga, tita? Yes, darling. Kaya tama lang natapusin na natin ang kalokohan kay Redentor. For sure, sa mga oras na ito, na-realize na niya the joke was on him. True, tita. Cheers to that. How I wish magpakamatay din si Redentor para tuluyan ng makamit ni Ayesha ang hustisya. Ayesha? Red? Anong ginagawa mo rito? Ayesha? Hindi. Anika. Ikaw pala si Anika.
Kaya pala nagtataka ako, malaking pinagbago mo. Yun pala, hindi talaga ikaw si Ayesha. Kulang pa yan sa ginawa mo kay Ayesha Redentor. Pwede nga. At pwede ba? Huwag ka magdrama dyan. Hindi ka nakakaawa. Ikaw, Ayesha. Anika. O kung sino ka man. Sana masaya ka na sa ginawa mo sa akin. Nabigyan mo na ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid mo. Red, Sinaktan niyo na ako ni Emily. Sasama niyo. Red, let me explain. Ano pa ba ipaliliwanag niyo sa akin? Narinig ko na ang lahat. Niloko mo lang ako. Pinaikot mo lang ako. Red, Para makaganti ka sa akin kasi nagpamatay si Ayesha nang dahil sa akin. Wala ka na dapat na-explain sa akin. Paliwanag na sa akin ang lahat. wait, Red. Tama kayo. The joke was on me. Sige. Mahiwan ko na kayong tatlo. Mag-celebrate na kayo sa tagumpay nyo. Goodbye. Mr. Romantico. I started a joke. Dear Mr. Romantico, hindi ko inakala na sa buong buhay ko ay maloloko ako ng ganon. Ang Ayesha pala na minahal ko ay walang iba kundi ang kakambal niyang si Anika. Katulad ng sinabi ko noong dati, wala akong panahon para mag-research sa family background ni Ayesha. Bukod sa hindi naman niya naikwento sa akin ang tungkol kay Anika, masakit ang maloko sa pag-ibig, Mr. Romantico. Durog na durog ang puso ko nang malaman kong pinaglaruan lang nila ako. Mr. Romantico, pagkatapos ng revelasyong yon, ay walang araw at gabing hindi ako umiiyak. At may pagkakataon pang hinihiling ko na lamang sa Diyos na sana mamatay na lamang ako. Redentor, gising ka pa ba? May bisita ka. Bukas siyang pinto. Oh, anak, nandito si Ayesha. Red, Pa, hindi po siya si Ayesha. Ha? Kakambal niya yan. Sige, maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayong dalawa. Anong ginagawa mo rito, Anika? Red, mag-usap naman tayo. I'm so sorry kung nagpanggap akong si Ayesha para makapaghiganti sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na malaman kung pinaghihigantihan mo lang ako. Dahil sa akin yung sinisisi ang pagkamatay ni Ayesha. Oo. Maaaring kasalanan ko yun. Pero wala pa rin kayong karapatan na lokohin ako. Nagtiwala ako sa iyo, Anika. Minahal kita ng higit pa kay Ayesha. Siguro nga, binala kitang paghigantihan. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng kapatid ko. Pero, sa paglipas ng mga araw, minahal din kita. And you know what? Nung ma-realize ko na mahal kita, binala ko nang wag ituloy ang bala ko at tutuhanin ko yung relasyon natin. Binala kong ipagtapat sa iyo ang totoo, pero naunahan mo ako. At pinagsisisihan ko na yun. Sa palagay mo, ganun lang kadaling patawarin ka? Kung intensyon kitang saktan, sana noon palang pinaiyak na kita. Kung intensyon ko talagang sirain yung buhay mo para maipaghiganti ko si Ayesha, sana ginawa ko yun ng mas maaga. Pero hindi. Kung hindi ba kita mahal, sa palagay mo gagawin ko ang lahat ng ito? Sa palagay mo pa, magpapakahirap ako at ibubuhos ko ang lahat ng atensyon ko sa'yo? Kung hindi ba kita mahal,
Bakit ako ang kasama mo sa mga oras na malungkot ka? Sa mga oras na kailangan mo ng masasandalan? Red, tinalikuran ko ang sarili kong kapatid dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Please, patawarin mo na ako. Nangangako ako sa'yo, hindi na mauulit pa yun. Mamahalin kita ng walang pagpapanggap. Magsimula tayong muli. Red, nakikiusap ako. Please give me another chance. I'm sorry, Anika. Pero there's no another chance. Ayokong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman ko. At saka hindi mo ko dapat mahalin. Dahil akong dahilan kaya namatay ang kapatid mo. Sige na. Umalis ka na. Red, Redentor. Huwag mo na akong tatawagin, Red. Kahit kailan. Si Ayesha lang ang may karapatang tawagin ako sa ganyang pangalan. Ano ka? Umiiyak ka ba? Bakit? Teka, huwag mo sabihin sa akin na iniiyakan mo si Redentor. Emily, mukhang pinaglaruan ako ng tadhana. Kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan si Red. Napamahal na siya sa akin. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Mamahalin mo ang isang taong hindi marunong magmahal. Nagbago na siya. Hindi na siya katulad nung dati. Nakita ko yun. Ganyan din yung sinabi at pinakita niya sa akin noon. Pero maniwala ka sa akin. Sa una lang yan. Babalik din sa dati ang ugali niyan pag nakuha niya ng gusto niya sa'yo. Pero... Anika, marami na siyang nilokong babae. Kaya please, huwag kang magpaloko sa kanya. Emily, bumalik sa akin yung maitim nating plano labang kay Red. Huwag mong isipin yan. Hindi nararapat sa'yo mga walang kwentang lalaking katulad ni Red. Magtanda ka sa nangyari sa kakambal mo. At saka pinsan, merong naghihintay na lalaki sa'yo dun sa Amerika. Si Philip. Oh, Emily, mahal na mahal ka ni Philip. Tingnan mo, matyaga siya naghihintay sa pagbabalik mo. Bukod sa handa ka niyang panindigan. Anika, huwag ka magpabulag dyan kay Redentor. Si Philip ang nararapat na lalaki para sa'yo. Maniwala ka sa akin, Anika. Red, sandali! Anika, Pwede ba tayong mag-usap? ano pa bang sasabihin o ipaliliwanag mo sa akin? Panalo na kayo sa pagpapaikot sa akin. Red, siguro pinagplanuhan ko na gumanti sa iyo dahil sa nangyari sa kakambal ko. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat. Hindi rin kami nagtagumpay kasi minahal kita ng totoo. Alam ko masakit yung ginawa ko, pero sana tanggapin mo pa rin ang paghingi ko ng tawad sa'yo. Kahit paunti-unti. Handa akong patunayan sa'yo na sincere ako. Anika, Handa akong talikuran ng alaala ng kapatid ko. Alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. hindi ka tabatis. Pinapatawad na kita. Magsimula tayong muli. Walang pagpapanggap. Walang galit. Walang sama ng loob o pag-iiganti.
Mahal na mahal kita, Anika. Pangako, hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataong binigay mo sa akin. Mr. Romantico. I started a joke, Sa romantiko, ganun ko kabilis na patawad si Anika. Ramdam ko naman kasi ang sinseridad ng mga sinasabi niya. Bukod sa mahal na mahal ko siya, muli kaming nagsimula kahit na tumutol ang mga kaanak ni Anika. Lalo na ang ex-girlfriend kong si Emily at ang tiyahin nilang si Leah. Ganun pa man, sinikap pa rin namin ni Anika na maging masaya ang aming relasyon at pinuno namin ang bawat araw ng masasayang memories. What? Emily, totoo ba yung sinasabi mo? Yes, Tita Leah. Officially in a relationship na sina Anika at Redentor. At nabalitaan ko from Philip na nakipag-break na sa kanya ang tanga-tanga kong pinsan. Ganon? Oh, I feel sad for Philip. Napakabuti niyang tao. Mas bagay sila ni Anika. Sayang. Well, unfortunately, nahulog si Anika sa patibong ni Redentor. I wish sana hindi mangyari sa kanyang tulad ng nangyari sa amin ni Ayesha. No, Emily. Huwag tayong pumayag. That Redentor, he's a scam. Siguradong paiiyakin lang niya si Anika. Ano magagawa natin, tita? Puputulin natin ang relasyon nila? Oo. Kailangan gumawa tayo ng hakbang para mawala ang kahibangan ni Anika sa walang kwenta na laki na yon. So, isusumbong ba natin siya sa mga magulang niya na nasa state? Yes, darling. At may naisip pa akong gagawin para tigilan na ni Redentor ang aking pamangkin. Pa? Bakit? Tinititigan niyo lang ako habang kumakain. Anak, mahal mo ba talaga si Anika? Bakit niyo naman naitanong yan? Maraming babae ka na kasing sinaktan at pinaluha. Ayokong sabihin nila na mali ang pagpapalaki ko sa'yo o kinukonsindi kita sa mga maling ginagawa mo. Anak, alam mong hindi ako babaero. Ang mama mo lang ang una't huling minahal ko. Alam ko naman po yan, pa. Nangangamba lang ako na baka paluhain mo rin si Anika tulad ng ginawa mo kina Ayesha, Emily, Justin, Erica, Michelle, Vivian, Princess, Nicole, Belen. Mahal ko po si Anika. Totoo po ang sinabi ko. Inaamin ko naman po na mali yung ginawa ko noon. Pero matagal ko na po pinagsisihan yun. Si Anika, siya po talagang tinitibok ng puso ko. At nagbago po ako ng dahil sa kanya. Sana naman, anak, si Anika na talagang babaeng nakalaan para sa'yo. Ayoko kasing tumanda ka ng nag-iisa. Maganda na magkaroon ka ng sarili mong pamilya na aalalay at dadamay sa'yo hanggang sa iyong pagtanda. Pahalagahan at mamahalin ko po ng buong tapat si Anika, pa. Pangako ko po yan sa inyo. Red, mukhang masayang-masaya ka ngayon, ah. Nag-enjoy kasi ako sa mga rides na sinakyan natin, eh. At saka siyempre,
Masaya ako kasi kasama kita. Happy Monthsary. Same to you, babe. You know what? Isa to sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Thank you for giving me a second chance. Ako ang binigyan mo ng chance, Anika. Dahil sa pagmamahal mo, kaya nagbago ako. Nagkaroon ng direksyon ang buhay ko ng dahil sa'yo. I'm ready to spend my entire life with you. Red, Gusto ko sanang pagpapose sa'yo ng kasal. Anika? Will you be my better half? yes! Oo, Red. Tinatanggap ko na maging asawa mo in the future. But wait. Wala man lang bang sing-sing or flowers? Actually, nagpaplano pa lang ako kung paano ko gagawin ang wedding proposal ko sa'yo. Pero excited lang kasi ako, kaya nasabi ko kaagad yun. Ganun ba? But don't worry, mahal. Gagawin kong official ang lahat. With flowers, ring, lahat. Kung kailan ko gagawin yan, basta surprise. With or without expensive ring or gifts, tatanggapin pa rin naman kita as my future husband. Ay, mahal, nagrinig ang phone mo. Si Tita Lian tumatawag. Wait lang ha, sasagutin ko lang. Okay. Hello? Tita Lia? Anika, are you available tomorrow? Oo po. Bakit, tita? Kailangan kitang makausap ng personal. Meron kang dapat na malaman. Importante. Ay, sige po. Isasama ko si Red. Ikaw lang. Huwag mong sasabihin sa boyfriend mo ang tungkol dito. Pero meron kang dapat na malaman tungkol sa ginawa ng lalaking yan sa kapatid mo. Ay, sige po, sige po. Saan tayo magkikita? Dito na lang sa bahay ko. Sinasabi ko sa'yo, mali ang lalaking minahal mo. Ano? Mr. Romántico. I started a joke. Mr. Romántico, pagkatapos tumawag kay Anika ang tiyahin niyang si Leah, ay hindi na ako kinibo ng girlfriend ko. Tinanong ko siya kung anong problema, but she kept denying it. Pero bakas ko sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala. I started to cry. Ano po bang mahalagang pag-uusapan natin, Tita Lia? Meron po ba kayong nadiskubre tungkol kay Red? Meron. Marami. Bukod sa merong ipinagtapat sa akin ng mama mo tungkol sa kakambal mong si Ayesha. Ano po yun? Ito ang brown envelope. Basahin mo ang laman niya. Ano to? Tita, don't tell me nag-hire pa kayo ng private investigator. Magastos yun. Don't worry. Afford ko naman yon. Wala sa akin ang pera kumpara naman sa ikabubuti ng pamangkin ko. Mga pictures ng babae ang laman ng envelope. At saka ilang mga documents. Ilan lamang yan sa mga naging girlfriend ni Redendor. Mga kaawa-awang babae na nasira ang buhay ng dahil sa kanya. Lahat sila nabuntis ng lalaking yun. Pero sa kasamaang palad, hindi sila pinanangkutan. At alam mo ba kung ano pang pinagawa ni Redentor sa mga nabuntis niya? Pinuwersa niyang mga itong ipalaglag ang mga pinagbubuntis nila. What? Yes. Oh my God. 10 litrato ng babae. Ibig sabihin, lahat to nabuntis ni Red tapos nagpalaglag? Yes. At eto pa, may nakuha akong file mula sa isang abortion clinic. O ayan, basahin mo. Wait. Pangalan ni Ayesha nakasulat dito ah. Yes, dear. Exactly 1 month bago magpakamatay si Ayesha. Nagpalaglag siya sa clinic na yan. And guess what?
Ikinuwento pala ni Ayesha ang pangyayaring yun sa mama mo. Sabi pa ng kapatid mo, kasama niya si Redentor nung magpaabot siya. At si Redentor mismo ang nagpuwersa kay Ayesha na magpalaglag dahil kung hindi, hihiwalayan daw niya ang iyong kapatid. Tita, totoo ba ang mga to? Anika, hindi nagsisinungaling ang private investigator? Ang boyfriend mo ay isang halimaw. Hindi mo dapat mahalin ang isang lalaki na katulad niya na walang konsensya. Pero tita, Hindi ka ba naaawa sa mga anak niya na pinapatay niya? Pamangkin, makinig ka sa akin. Kung ayaw mong magkaroon ng problema sa hinaharap, ngayon pa lang, hiwalayan mo na ang demonyong yun. Mr. Romantico. I started a joke. Mr. Romantico, pagkatapos ng mansari namin sa isang park, ay hindi nagparamdam sa akin ng ilang linggo si Anika na siya kong ikinabahala. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nagsasabi sa akin na merong malaking pagsubok ang darating sa aking buhay. Which started the whole world. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Chiquit Amor, Phil Cruz, nakasama sina Rosana Villegas, Lionel Benamin, Jenalyn de la Cruz, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga sa direksyon ni Chiquit Amor. Till I finally died. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.